makakapagsimula ka ngayon din pagkatapos mo manood nitong video na to. Ano ang gagawin ko kung ako ay baguhan? Kunwari, first time ko mag-i-invest ngayong 2025. Ano ang gagawin ko? So, ipapakita ko sa inyo yan step by step at bibili ako live. Kasama nyo. So, kung magsisimula ka, sasabayan kita. Welcome sa Save and Invest Habit Program kung saan nagsasanay tayo para maging kaugalian ang pag-save at invest. Very important na paalala muna. Dahil nandito ka sa klase ko, ang ginagawa dito ay long-term passive investing. Yun ang pinaka-basic sa lahat. Wala kang kailangang kurso na i-enroll. Okay? Wala kang masyadong pag-iisipan. Makakapagsimula ka ngayon din pagkatapos mo manood nitong video na to. Long-term passive investing. So, hindi ito trading course. Hindi, ang kikitain nyo dito, hindi pang sideline, hindi income replacement, hindi career. Okay, so kung gusto niyo ng career, hanap kayo ng trading teacher. Okay, so ako, ang goal lang natin dito, basically, ay bumuo ng retirement fund. Yun ang pinaka-basic sa lahat. Tapos, ito, dahil long-term, ang paalala dito ay ang perang gagamitin yung dating pangbisyo lang, pangbudol at mga ginagastos nyo sa hindi importanteng bagay. So, hindi pwedeng gamitin yung panggastos nyo sa pagkain, hindi pwede yung pangbayad nyo sa bills, hindi pwede yung inyong emergency fund. Eto, recently may nakausap ako. Diba? Nag-invest siya, ang ginamit niyang pera pang emergency. Kaya nung nagka-emergency, burado agad yung kanyang investment portfolio. Okay, so nawala. Asan na yung retirement fund na binubuo? Diba? Kaya very important, yung pera na gagamitin dito, yung hindi nyo gagamitin anytime soon. Kaya nga sabi ko, diba? Titingnan nyo lang yung inyong dating ginagastos sa bisyo, budol at mga hindi importanteng bagay. Tingnan nyo, ano yung magkano yung pwede nyong ibawas doon. Hindi ko naman sinabing bawal na kayong magbisyo. Hindi naman sinabing bawal na magbudol. So, syempre, mas maganda kung hindi na, di ba? Pero kung babawasan lang, di ba? Sabi ko nga, gawing sobrang dali na hindi ka makakahindi. So, tingnan mo muna magkano yung pwede mong ibawas sa dati mong ginagasto sa bisyo, budol, at hindi importanteng bagay. Okay? So, eto na. Isa sa usual na nagsisimula, ang binibili ay mutual funds. Isa yan sa pinakamadali para sa mga nagsisimula. Mutual fund. So kung halimbawa, ang budget mo ay 50 pesos lang, every month o every week, diba? Kung ang budget mo ay 50 pesos, ako ang bibiling ko, ALFM Global Multi-Asset Income Fund. So makikita yan sa GCash app. Okay, so kung ako yan, magre-register ako sa G-Funds. Ito, sasabayan ko kayong bumili. Diba? Kung 1K naman ang budget mo, ang bibiling ko ay either Atram Global Technology Feeder Fund or Atram Global Consumer Trends Feeder Fund. Okay, yung Global Technology Feeder Fund, nag-i-invest yung fund na yon sa Microsoft, Apple, Samsung, Google, at iba pa. Yung Global Consumer Trends naman, nag-i-invest sa Amazon, Tesla, Electronic Arts, Nintendo, at iba pa. Okay, so interesado ako sa mga kumpanyang yan. Kaya, kung 1K ang budget ko, pwedeng Atram Global Technology Feeder Fund or Global Consumer Trends Feeder Fund. Or pwede pa rin naman yung ALFM, Global Multi-Asset Income Fund. Kasi nga, yung Global Multi-Asset Income Fund, yan ang nag-iisang fund na nagbibigay ng dividends doon sa GCash app. Kaya marami rin akong kilala na yan ang binibili. Okay? Pero ang kagandahan doon sa Global Multi-Asset Income Fund, kung nagsisimula ka, as low as 50 pesos, pwedeng-pwede. Ako kasi registered na ako sa G-Fund, so
Masiskip na yung step na yun. So, kung ikaw, nagsisimula ka pa lang, yun na. Open mo yung GCash app, puntahan mo yung GInvest, tapos mag-register ka sa GFunds. Pagpasok ng GFunds, ayan, makikita ko na yung iba-ibang investments na pwedeng bilhin. Bibilhin ko Atram Global Consumer Trends Feeder Fund. Okay, high risk yan. Ang aking risk appetite according to GFunds, kasi pagkabagong register ka sa GFunds, magsasagot ka muna ng questionnaire, no? Tapos bibigyan ka nila ng risk appetite para magkaroon ka ng idea ano yung fund na bagay sa'yo. So, itong Global Consumer Trends Feeder Fund, aggressive yan. Ako, moderately aggressive. Okay, so mataas yung risk nito kumpara sa risk appetite ko. Pero ako, personally, wala akong pakialam doon kasi prepared ako dyan. Okay, at sabi ko nga, ang ginagamit ko lang na pera ay dating pang bisyo, pang budol, at hindi importanteng bagay. Okay, so bibiling ko na to. I agree dyan sa risk na yan. Merong OTP. So, yung pambayad manggagaling sa aking GCash wallet. So, ang budget ko ay 1K. Buy order, confirm. Buy order has been placed. Sabing ganon, may processing time yan na 5 business days. Ayun na. Tapos, nabili ko na. Tapos, ulit-ulitin ko yan every month until kung kailan ko gusto. Pwedeng gawin yan 5 years, 10 years, or 20 years. Yun lang. Ganun lang. From there, kung gusto mo na mag-aral ng iba pang investments, di habang ginagawa yun, aral.